Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami sa ating mga Pilipino ang tinatawag na breadwinner. At kasama sa ating kultura, no, sa ating mga Pilipino, na kung saan sa isang bahay, minsan kasama si nanay, si tatay, at kasama yung mga kapatid, o minsan pati na yung asawa ng kapatid. Ibig sabihin, kahit may pamilya na, sama-sama pa sa isang bahay. Kung titignan po natin bilang isang malapit, no, na relasyon sa ating mga Pilipino, mukhang maganda naman, di ba? Dahil nga magsama-sama habang nagmamahalan yung magkakapatid. Subalit meron din po, no, na disadvantage, lalo na kung ang nangyayari ay nagiging breadwinner ang isang kapatid. Halimbawa, madalas nangyayari to, no, sa mga panganay po, no, lalo na pag maraming kapatid at unang natapos yung panganay, nagtatrabaho na, marami na pong umaasa. At kung minsan din, no, siya na yung may nagbabayad ng renta ng bahay, tubig, kuryente, minsan pagkain pa. Ang hindi rin maganda, minsan kahit may trabaho na yung mga kapatid, kung tumulong lang ay gasino lang, o ang ambag nila ay konti lang. So minsan po, no, napapagod yung mga breadwinner sa ating pamilya, hindi dahil sa ayaw niya ng tumulong, pero kung minsan napapansin niya na tila ba napababayaan na ang kanyang sariling buhay, no, dahil sa pagtulong. Again, di po masama, napakaganda yung tumulong, pero kung parang inaabuso na, o parang hindi na naaawa, natulungan din siya sa mga gastos, ay talaga naman pong nakakapagod, no? Nakakapagod yung ganun. Kaya mas maganda kung lahat sana may trabaho, may contribution, magaan po, no, yung sharing pagdating sa bahay, no? Kaya talagang minsan sumusuko yung iba, napapagod na ako, ayaw ko na, kaso hindi makawala dahil nga pamilya mo yan. Hindi mo rin pwedeng basta na lang pabayaan. Pero again, no, hindi po masama ang mapagod, no, sa araw-araw nating pamumuhay, lalo na kung ganun ang sitwasyon. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano pag napabayaan mo na nga ang sarili mo dahil sa pagmamahal mo sa iba? So hindi balanse. Kailangan po mahalin mo rin ang iyong sarili. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 5, sapagkat pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. So yun po, no, napakalinaw po, no, na talagang meron tayong obligasyon, kumbaga, sa ating sarili. Kumbaga, kaya nating tumayo sa ating sarili nang hindi umaasa. At kung sa pamilya merong ganun, no, hindi nakakatayo sa sarili dahil minsan naging kampante na, the worst na, nagiging batugan pa, ayaw na magtrabaho kasi nga meron pa mga inaasahan na kapatid na talagang tutulong at tutulong sa ayaw at gusto nila. Kaya mas maganda po, no, na turuan natin, no, na tumayo sa kanilang sariling paa para makapaghanap buhay, at siyempre makatulong na rin pag-share sa isang pamilya. Yun po ang pinakamaganda, no. Hindi naman po siguro masama yung kausapin mo yung kapamilya mo, mga kapatid mo, nanay mo, na magtulong-tulong, turuan yung mga kapatid na kumita rin para hindi mo masolo yung gastos, at share magiging magaan po, no. So at yung other side naman po, no, yung nakikita yung ginagawa mong sakripisyo sa pagtulong sa mga kapatid, hindi po yan nakakalimutan ng Diyos. Naka-record po yan, alam niya yung puso mo, alam niya na sinseridad kang tumulong. Subalit kung napapagod ka, okay lang yan, no. Mas maganda yung kausapin mo nga maganda para magkaroon ka rin ng sarili, no, asikasuhin mo yung sarili mo, hindi mo pababayaan, at magkaroon ka rin ng sariling in the near future, no, kung single ka pa, ng sariling pamilya. Kaya po yun ang lagi nating isipan, no? Sana wag din tayo maging pabigat sa ating mga kapatid, kapamilya, o sino mang kasama sa bahay,
na breadwinner. At kung maraming breadwinner, no, mas maganda po, magaan po. Kasi kung iisa lang po ang breadwinner at marami ang bread eater, naku po, kawawa talaga yung breadwinner. Kaya sa mga kapatid natin, no, yan po ang ilagay natin sa puso't isipan. Mag-share tayo, no, tumayo sa sariling paa, magtulong-tulong, mas maganda po yung kultura ng Pilipinong nagsasama-sama, subalit nagtutulungan. Yan po ang maganda. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kagaya nito, no, sa financial at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may problema sa kanilang karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po at tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo o hindi nagkakaunawaan dahil minsan, no, nag-aasahan sa isa't isa, nagiging wise, no, palaasa po sa bawat breadwinner. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging responsable at tumayo sa sariling paa para magtulong-tulong. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, problema pa. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. And God first.